kailangan nating tandaan, kung ito'y sumobra dun sa tinatawag nating, parang lumampas sa prudence of the family. Tinitingnan ko yung presyo ng kanilang kanta, ng kanilang tama ba yon? Pwede ba natin sabihin yon? Yung sabi parang 42, ano ba ito, Christian? Something, yung isang kanta ng Duran Duran, So parang sabi ko, parang lampas ito doon sa tinatawag nating katanggap-tanggap. At Yes. Ostentatious kung sakaling totoo. Oo, kung sakaling totoo. Kung sakaling totoo na ito ay bigay ng mga kaibigan. May biro ako dyan para naman mas lalong sumaya yung mga trolls natin. Pag sinabing, bigay yan ng mga kaibigan, ang biro ko dyan, di ba yung mga na-appoint, mga kaibigan din? Safe bang i-assume? O baka sabihin, assumera tayo, na public official din yan. So, at ito pa yung pwede nating isipin, Halimbawa, sabihin natin, okay, diyan ka sa isang hotel. Sabihin natin na wala, private funds yan, ganun. Hindi maiiwasan na magamit yung tinatawag nating powers and perks of a government official. Yes. Ayun, kunyari, di ako nagsasabi halimbawa lang. Gusto ko mag-birthday sa hotel. Kunyari kaibigan ko yung ng tourism, di ba? Secretary ng tourism, halimbawa. Yung tourism, sila yung nag-a-accredit ng mga hotels, di ba? So, simple lang. Minsan sasabihin mo, uy, baka naman pwede kami makakuha ng discount pagka magbe-birthday si so-and-so, so-and-so. Yan. Tapos, hindi magpapahuli ang mga ibang dyan, na maraming pondong, sabi nga natin, ay hindi gaanong mahigpit ang paggamit. Halimbawa, hindi magpapahuli dyan yung mga pinanggagalingan ng Presidential Social Fund, andyan ang PAGCOR, di ba? Sabihin, uy, may birthday yan pala sa hotel Teka, anong pwede nating maambag? Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo pwede nang basta lang tayo pupunta doon at kakain. Kakapalan ng mukha yan di ba? Tayo ay Tama. maambag. So, kung government official ka, tapos alam mong nagpapa-impress ka, bakit ka ba pupunta doon? Sige nga, tanong ko, nagpapa-impress ka, di ba? Nagpapa-impress ka, syempre, hindi ka naman gagamit ng sarili mong pera. Bulahin niyo ako pag sinabi niyo nagbunot kayo ng sarili niyo. Ito, binabasa ko yung mga comments dito nagpupuyos yung mga pro-Marcos at saka anti-Marcos, yung anti-Duterte at saka pro-Duterte. Again, hindi ko alam kung kung kulang ang comprehension ninyo, pero ang pinag-uusapan dito kasi ethical standards. So, actually, yung kinikwento ni Commissioner Heidi, meron sila ethical standards as government officials na nasa gobyerno pa siya. Sa amin, as journalists, meron daw kami tinatawag na ethical standards. Naalala ko ito, Commissioner Heidi, no? I think matagal ng panahon ito. Yung isang congressman yan dati. After ko siya interviewin on TV, nagbiro sa akin. Pero malaman yung biro niya. Parang sabi niya, gusto mo ilipad kita dito sa isa exclusive. Hindi ko na babanggitin yung resort. Pero yung type ng resort na hindi karaniwang Pilipino yung nakakatapak. And honestly, noon hanggang ngayon hindi pa ako nakakatapak dun sa resort na yun. At wala man akong balak. Okay? Sabi sa akin, gusto mo ilipad kita dyan? Private plane ba or chopper? Medyo malaman yung niya Sabi ko, tinawanan ko lang siya. Okay? Bakit? Kasi technically, pwede mong expose yung sarili mo sa conflict of interest later on. Paano kung tinanggap ko yung offer na yun, yung biro na yun, di ba? Later on, na-involve sa controversy At hindi lang yung huling pagkakataon na ma-involve siya sa controversy. So, hawak niya na ako sa leg. Miski hindi niya sabihin sa akin na, uy, huwag mo akong babanatan. O patayin mo tong issue na to kasi may utang na loob ka sa akin. Ibig sabihin na ginagawa, may iniwasan natin yung possibility na yung mga kaibigan, in the case of the president and other government officials, nag-i-invest doon sa public official para pagdating ng panahon na kailanganin nila yung government official, meron silang pipitisin, meron silang aanihin. Doon sa mga nagpupuyos na talaga makikita ng utak na hanggang ngayon hindi nyo pa rin nauunawaan, yun po yung ibig sabihin yan. Parang kunwari, reporter, no? Paano ba kami kinokorrupt? Diba pag yung government official, madalas kang ilibre, kinakaibigan ka, binibigyan ka ng regalo na hindi mo naman hinihingi. Tapos kung ikaw naman tinatanggap mo, binibigyan ka ng libreng plane ticket, libreng hotel, diba? Pag birthday mo, pinapadala ka ng sangkatutak na pagkain. Miski hindi niya sabihin sa'yo na, hoy, kailangan kita pagdating ng araw. Hindi niya sasabihin yun Pero ikaw na mismo marirealize mo, nagpala mo na pala ako rito sa demonyong to. Yun ang iniiwasan ng batas na yan. Meron pong batas mga kaibigan, baka hindi niya naintindihan.
Ilan po? Sana medyo pumasok sa ano, sa kokote rin yung pinag-uusapan. Okay, Babalansehin go ko ahead. babalansehin ko lang ng konti baka kasi sabihin, sobra naman 'tong magsalita et cetera. Ay Eh, totoo naman, eh. Sorry. mai-share ko lang. Mahirap talaga 'yan, tinatawag nating balancing ano, kasi kung minsan nature natin ang magregalo. Tama rin 'yan, 'di ba? At talagang sasabihin sa iyo, "Kung ari na may wala, ari na may talaga namang ako'y magreregalo, eh." 'Di ba, Christian? 'Yan, eh. Yes, Pero oo. kaya 'pag tiningnan natin yung batas, makikita natin yung kagandahan ng pagsulat ng batas, eh, na andun na sinasabing meron pa nga tayong dine-define na ano yung nominal amount, ano yung katanggap-tanggap. Yes. Kasi sa tingin ko ganun din ano, halimbawa, nag-birthday ka, siyempre hindi naman puwedeng hindi ako magbe-birthday, 'pag nag-birthday ka talagang pupunta. At kasama sa pakikipagkapwa-tao yung pagreregalo. Ano, alam mo ang pinaka-measure ko na ginagawa para alam kong hindi ako nababaon or what, I make sure na una, kaya kong ibalik yung iniregalo nila. What do I mean by kaya kong ibalik? Kaya kong i-reciprocate. Halimbawa, nagdala ng cake. Tatandaan ko yung birthday niyan. Tapos pag birthday niya, bibigyan ko rin ng cake. Di ba? Ang ibig ko sabihin, hanggang kaya kong ibalik yung ano, I'm okay. Kasi nga, ang pinakamahirap is how to be effective as a government official. Hindi ka rin pwede na ano di ba? Binabalanse natin para maganda ang usapan. Binabalanse natin yung tinatawag nating the culture that we have and then ano yung batas na meron tayo, di ba? Ngayon, kaya talagang napakahirap kapag sinabi nating masyadong bongga. Kasi paano mo yun ibabalik, ano? At kailangan nating tanggapin na kahit ang kultura natin tayo mapagbigay, tayo mapagregalo, hindi natin maiihiwalay yung sinasabing merong expectation, di ba? Kahit pa sabihin natin na hindi wala naman itong ano, okay, ano lang, tanggapin niyo na, etc. Kahit nga minsan, kahit sa kamag-anak, may expectation ka di ba? Pag nag-abroad, ay bay, nagpabaon ako dyan ng ganito, hindi man lang ako pinasablabungan pagbalik, di ba? Now, in the Mm. context of a public official, what I'm saying is, of course, in the reality, there will be offers. At sabi nga natin, sa kultura natin, naandyan yan, na nireregaluhan tayo, no? Pero, mahalagang-mahalaga, yung sinasabi ng batas. Una, malinaw dyan, na hindi mo kinukompormiso ang iyong opisina, at hindi mo, ano bang tawag dito, hindi ka nag-explore ng opportunity, katulad ng sinabi mo kanina, for conflict of interest. Ano? Yun ay talagang nababase sa isang masusing babalangkas ng mga Mm. sitwasyon. Pag tiningnan natin ito, unang-una, napaka-extravagant. At ang biro ko nga, sa isang mahirap na bansa, na meron kang ganyang kalaking pagpaparty, mahirap maniwalang bigay lang yan. Parati akong mag-iisip na, sabi ko, ulitin ko ulit, there's no such thing as free lunch. Second, kung Mm. yan ay mga kaibigan, agree din ako, but remember, under the law 3019, kasali pati private persons. At Yes. doon yung private persons, yun daw taong may relasyon or may malapit, may closeness sa isang ano, kasama sila. They're not supposed to request and receive. Kasi minsan, dalawang bagay ang Christian, di ba? Hindi ka nga nagre-request. Pero yung kasama mo, kunyari, mayroong pabulong, di ba? O kaya, uy, Mm. birthday ni so-and-so, etc. So, parang gusto ko lang sabihin na, una, whether government funds yan o hindi, may pananagutan sa batas. Second, whether public officials or private, may pananagutan sa batas. Pangatlo, sa ordinaryong pamumuhay, kung hindi naman natin kayang ibalik o suklian, tawagan natin suklian yung kabutihang ibinibigay sa atin at tatandaan natin yung kabutihan na ibabalik natin ay pangsusukli sa personal lang natin. Hindi natin pwedeng gamitin yung power and functions ng government, di ba? So, Tama. hindi tama. Kaya hindi ko Mm. maintindihan kung bakit sila nagagalit. Kanino bang interest yung iniingatan natin pag sinabi natin na hindi pwede?